Mga kamanibela, mahirap magmaneho lalo na kung wala tayong nakikita. Kaya punta na tayo sa second letter ng Blow Bagets, ang L for lights. Muli makakasama natin si Sir Glenn. Sir Glenn, ano po ba yung mga karaniwang problema natin pagdating sa ilaw ng mga sasakyan? Ang karaniwan na nagiging complaint sa akin ng customer, nandiyan na yung number one, is mahina yung ilaw. Sir Glenn, ano ho bang dahilan bakit humihina ang ilaw? Number one na dito is yung wear and tear niya. And then number two, yung oxidation ng lens. Medyo lumalabo na in time yung lens niya. And then number three naman, problem sa wiring. And then nandyan din yung hindi compatible yung car system natin dun sa brake lights. Nandyan na rin yung mahinang battery o kaya mahinang alternator. And or may problem din tayo sa electrical. And or nagdagdag din ng too much car accessories na hindi na kayang suportahan ng battery mo at ng alternator mo, no, na para i-supply niya para patakbuhin lahat ng ilaw na kinabit mo. Sir Glenn, ano naman po ang pwedeng gawin ng ating mga kamanibela para lumiwanag ang kanilang ilaw? First thing, syempre, maglagay ng mas mataas na wattage. Okay? 1, 2, magpalit tayo ng LED bulb. Marami ng LED bulb sa markets ngayon na napakataas ng lumens niya. And then thirdly, pwede rin naman linisin natin yung ating headlight. Pwede tayong gumamit ng WD-40, isa sa mga hack yan para luminis yung headlight natin. Then, the usual complaint kasi sa amin kung bakit mahina is yung pala yung headlight nila nakayuko. May adjustment din yan. We can adjust it para tama yung kanyang level ng height. Hindi sobrang taas para hindi nakakasilaw. Hindi rin sobrang baba para naman ma-illuminate natin properly ang roads. At the same time, we should check our battery, check din natin ang alternator kung working fine pa siya. Pero bukod sa mga nabanggit nyo na po, ano ba yung pinaka-problema bakit parang tila nahihinaan pa sila dun sa ilaw na gamit nila? Majority talaga na pumupunta sa akin upon visual inspection, ang nakikita ko main problem kung bakit they find na yung ilaw nila is lacking is number one na talaga dyan yung tint nila. Marami kasi yung tint nila ang nagiging reason kung bakit hindi clear ang kanilang vision. Ako, ang gamit ko, it's either light, magic, o yung Ultra HD Nano Ceramic na tint. Kasi ito yung clear inside, pero dark outside. Marami kasi, di ba, habol natin safety, habol natin yung init, tayo natin ang mainitan. Kaso nga lang, pag nagpatint naman tayo, magiging too dark, na nagiging poor naman yung visibility. So kaya pinaka-the best talaga, mag-install tayo kung gusto mong hindi ka kita sa loob, pero maliwanag pa rin sa vision mo, crystal clear pa rin from the inside, we can use Ultra HD Nano Ceramic Hybrid Tint. Actually, ang meron lang ngayon sa Pilipinas yan, yung Sildex Pro. Sila lang ang meron pa lang sa ngayon yan. Ayun yung pinaka-highly recommended ko. Yung windshield natin, kung mapapansin mo, may time pag umuulan, tinamaan ng ilaw, wala ka na halos makita. Too much watermarks, masyadong marumi. So dapat nagpapadetail din tayo ng ating tint. Sir Glenn, bakit naman ho ba napupundi ang ilaw? There are different kinds of lights kasi or bulbs. Yung halogen bulb, parang it only lasts for several thousands of running hours. And then yung LED lights naman, yan yung mga tumatagal. Usually 7,000, 10,000 running hours siya. So syempre, pag umabot na siya dun sa life niya, sa gamit mo, pwede na siyang mapundi. Ang tawag dyan, natural wear and tear ng ating bulb. Yun ang isa. Yung pangalawa, minsan akala mo pundido, hindi naman pala siya pundido. Ang nangyayari, nasisira yung system ng sasakyan. Yung electrical system, o kaya pag halimbawa masyadong mataas ang wattage, ang nasisira naman, nasusunog o nag-overheat, yung pinakasakit niya. Masuggest ko rin, when buying din kayo ng mga aftermarket na mga bulbs, huwag din masyadong mataas ang wattage. Kasi pag masyadong mataas ang wattage, pwedeng masunog yung pinakasasak sa kanya and then it will lead to bulb failure. Yan. At isa pa, make sure din pag magpapalit kayo ng aftermarket, like for example ng mga LED bulbs, like for example yung X7. Ang X7 kasi, meron na siyang built-in na canvas. Ang purpose ng canvas is para hindi masira yung system ng sasakyan mo. Okay, ang canvas kasi it tricks your system, your BCM, na ang bumabato pa rin yung same din ng original mo. Kaya kailangan rin may canvas yung mga LED bulbs natin para hindi na isisira. Especially mga Fords na sasakyan. Kailangan talaga ginagamitan ng canvas yan. Pwede rin naman, hindi siya pundido. Yung pala, may problema yung contact points niya, electrical wirings niya. Pwede rin naman yung switch. May problema.
Pwede rin check natin yung mga fuses and relays. Again, dapat lagi tayo naka-install ng CAN bus decoder. Sir Glenn, paano naman po kung nagsisignal light ka pero nagpi-flicker? O kaya nagbe-brake ka pero ayaw umilaw ng brake light? Okay. Actually, yung flickering, pag nagsisignal light ka, it only means na pundido lang yung bulb niya. So, kaya nagpi-flicker siya. Yung hindi naman gumagana yung brake lights mo, pwedeng one sa brake switch, diba? O kaya stuck up yung sensor niya, o kaya may sirang valve socket, o kaya sira rin yung pedal spring. Yan yung mga the usual, kung minsan yung brake lights natin laging nakasindi o kaya naman hindi gumagana. Sir Glenn, paano po ba natin may iwasan o masusolusyonan yung mga problema natin sa ilaw ng sasakyan? Okay. Number one talaga, as much as possible, we should remain stock. And then number two, we should only buy quality bulb. And then number three, huwag tayo maglagay ng kung ano-anong accessories na itatap natin dun sa brake lights natin, reverse light natin, signal light natin. As much as possible, sana we remain stock. Kasi usually naman yan, meron kanya-kanyang parameters lang yan na hanggang dun lang. Kaya pag nagdagdag ka ng additional na ilaw, lumalampas siya dun sa parameters niya, so pwede na siyang magloko. Sir Glenn, baka meron pa kayong additional tips natin about sa ilaw ng sasakyan? Okay? Ang masasabi ko lang, when installing or when buying aftermarket LED bulbs, make sure lang, one, hindi masyadong malakas para hindi tayo nakakasilaw. Two, hindi rin masyadong mataas yung level niya. Diba? Preferably hanggang dito lang yung level pag binuksan mo siya. And then, when raining, best talaga to use yellow fog lamps. Actually, ang fog lamps talaga, hindi kailangan may cut-off siya. Mas maganda siguro kung may cut-off, pero ang fog lamps kasi talaga, built na siya na naka-scatter. Siguro may cut-off better, pero kahit wala, pero importante is yellow siya. At the same time, when raining hard, visibility is poor, o may fog siya, ang bubuksan mo lang yung iyong fog lights lang, which is yung yellow. Yung headlight mo na white, wag mo bubuksan kasi it will cancel out. Same with lang naka-white ka, bubuksan mo yung yellow mo, nakakasilaw lang yan, pero hindi naman siya makakapagbigay ng mas magandang output talaga. So, imbis na mas maging maliwanag, magiging mas madilim pa siya. Sir Glenn, ano naman po yung maisasuggest nyo magandang gamiting ilaw pag umuulan o kaya lalo sa gabi? Ang best kasi dyan talaga yung color temperature. Meron 3,000, may 4,000, may 6,500, may 7,000. Ang best for night driving is yung 3,000. Tulad nito. Ang color temperature nito, which is H11 nito, 3,000. Talagang makikita mo sa kanya parang dark yellow na siya. Ito ang best talaga when raining. And for regular driving naman, ang best color temperature naman is itong color temperature na 6,500. Hindi siya yellow, hindi rin siya masyadong white. Ano bang relevance nung dilaw na liwanag sa gabi o sa mga umuulan? So pag tinamaan siya ng ilaw na white, ang tendency, wala ka ngayon nakikita, nadidip yung white color. Samantalang ang yellow, mas darker siya, kaya mas clear siya. Especially sa asphalt. Hindi rin masyadong advisable kasi ang yellow sa headlight dahil medyo masakit siya sa mata. Ang yellow, ilalagay natin sa fog light kasi nasa baba siya ng sasakyan. Make sure hindi ito nakakasilaw, hindi ito nakakaistorbo sa ibang motorista. Maraming salamat po Sir Glenn, sa inyong payo. Kaya liwanag sa dilim. Kaya mga kamanibela, kung may mga kilala po kayo na may mga pundido o umaandap-andap na ilaw, maganda po i-share nyo na sa kanila itong video na ito. At ngayon, natapos na po tayo sa pangalawang letter ng Blow Bagets, ang letter L. Abangan nyo naman ang susunod sa ating checklist, ang letter O, stands for oil. I-share nyo rin to sa ating mga kaibigan na palitin ng kanilang ilaw at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa official account ng ating Manibela TV.